Hoy, ka-coffee, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating panibagong video. Bukas, Sabado, magkikita po si Pangulong Bongbong Marcos at si dating Vice President Leni Robredo. Medyo controversial itong pagkikita na ito dahil kung inyong matatandaan noong 2016, naging talagang mainit yung labanan nito sa pagka-vice presidente dahil sa mga aligasyon ng Dayaan noong 2016. And finally, magkikita, actually pangalawa na ito, no? Magkikita muli sila bukas. Actually, naimbitahan din tayo. Ang problema, medyo hindi maganda po yung ating pakiramdam kaya hindi tayo makakapunta dyan sa Naga. Pero yung mga kasama natin, mga vloggers sa First Five, yung grupo namin, no? Nandiyan din po. So para makapagbigay sila ng update simula po bukas. So ano yung mangyayari bukas? Maraming pag-uusapan Pero ang inanunsyo sa media, yung flood control measures na meron dyan sa Naga. Kasi ang alam ko dyan sa Naga, meron silang digitalized na application o systems para sa kanilang flood mitigation at sa kanilang mga flood control efforts, no? So siguro, I think isa yan sa mga best practices ng Naga na gustong ipakita ng Vice Presidente dati si Leni Robredo sa ating presidente. Ang presidente naman di niya tinitingnan kung anong kulay mo Kasi parte ka rin ng Pilipinas, 'di ba? Parte ka rin ng gobyerno. The same way na binibisita ng presidente ang iba't ibang lugar sa Pilipinas kung may mga magagandang programa, ang gobyerno at ang local government pinupuntahan niya ng ating presidente. So walang kulay-kulay diyan, mapa-pink man yan o mapadilaw yan si Leni Robredo. Now, ito ang tanong, malaking tanong. Kasi nag-anunsyo na si Sara Duterte ng kanyang kandidatura. Ang tamad na si Sara tatakbo sa pagka-presidente kasi daw marami pa rin po ang sumusuporta sa kanilang mga dilis. In a way, sige, half truth, half assumptions. 'Di ba? May mga dilis pa rin talaga na sumusuporta. Sa madaling sabi, hindi pwedeng i-disregard itong base, itong mga supporters ni Sara Duterte. So kinakailangan din maging strategic para matalo itong si Sara. Kasi unang-una, paano mo gugustuhin na manalo ang isang Sara Duterte na wala namang ginagawa? Yun pa lang yung first question Paano mo gugustuhin na manalo ang isang Sara Duterte na wala namang plano para sa Pilipinas kundi ipaghiganti ang kanyang tatay na kinidnap daw at nandiyan sa ICC. Wala, di ba? Not a single plan. May narinig ka ba kay Sara ano yung pangarap niya sa bansa? Wala. May narinig ka ba sa kanya ano yung plataforma niya? Ano yung program niya na sinusulong? Wala kang maririnig na ganyan. So sabi niya, iaalay ko ang buhay ko sa bansa. Ma'am, hindi namin pwedeng isugal yung bansa sa'yo. So kahit ikaw, kahit anong partido mo pa, mapapink ka man, mapadilaw ka man, mapared ka man, gagawin mo ang lahat, wag lang manalo si Sara Duterte. Kasi alam mo na mapapasama ang Pilipinas. Pag nag-uusap-usap kayo ng mga kapitbahay yung dilis, no? Hindi ba wala yan may mga kapitbahay tayong dilis Tanungin nyo siya, sige, bakit mo iboboto si Sara? Syempre dahil sa tatay niya. Kasi yung tatay niya, nung panahon niya, walang adik. 'Di ba? Biktima ng fake news 'yan. Tinapos yung adik, hindi. Natapos ba? Ang dami pa. Diyan na nga sa Davao, nagkakahuli ang mga adik. Pansamantala lang yung ginawa niyang tukhang, yung pagtsugi ng 6,000 na recorded at umaabot sa 30,000 na yung mga hindi recorded, kasama. Pansamantala lang yan. Natapos ba? Yung problema sa droga, hindi. Kasi sila din ang salarin dyan. Kasi mahal namin si Tatay Digong kaya iboboto namin si Sara. Tingnan niyo yung argument nila. Ito ang pambasag niyo, ka-coffee. Kung may kausap kayo na dilis, supporter ni Sara Duterte at kung bakit nila iboboto si Sara, tarungin niyo, ano ba yung plano ni Sara sa Pilipinas? Diba? Kung maayos kang dilis, kung matino kang dilis, magtatanong ka. Kumbaga basic question mo yan sa presidential candidate Bakit ko siya iboboto? Makatutulong ba siya para sa Pilipinas? Ano yung magagawa niya para sa Pilipinas?
Ano yung nagawa niya na para sa Pilipinas? Hindi yung tatay niya. Marami nga nagsasabi na analysis, si Digong may talino pa eh. Si Digong may pagka-strategic pa eh. Pero walang namana dun si Sara. Apelyado niya lang. Yung simpleng articulation eh, si Digong mas articulate pa eh. Mas eloquent pa eh, kaysa kay Sara Duterte. Tingnan mo magsalita si Sara, hindi tayo magaling mag-Ingles. Pero tingnan mo siya, vice-presidente siya, abogado siya. Yung buong sentence ng English hindi mabasa ng diretsyo. Hindi makapagsalita ng diretsyong English, kailangan may kodigo. Paano tayo igagalang ng international community kung aanga-anga yung tatayong presidente? Isa pa, yung reputasyon ng mga Duterte sa abroad, sa international community, pangit. Dahil sa EJK, dahil sa kawalan ng due process sa gobyerno ng Pilipinas. So kapag umupo si Sara dyan, babalik na naman tayo sa ganyang peligro. Babalik na naman yung AJK na yan. Yung mga ordinaryong tao na pinagbintang ang adik, tsutsugiin. Yan na naman tayo. Babalik na naman. Yung ginawa ng presidente natin ni Marcos, ititigil yan, yung magaganda. Walang continuity para mangyayari yan kay Cory. Yung magagandang ginawa ni Marcos Sr., pinatigil. Na pinagsisisihan natin ngayon. Number 1, yung mga spillways. Hindi sana tayo ganito kabinabaha kung hindi pinatigil yung construction ng ilang mga malalaking spillways nung panahon. Diba? Tanungin nyo yung kapitbahay nyo, bakit mo siya iboboto? Tingnan natin kung ano yung sagot niya. Sige, tanungin nyo siya, ano yung project niya? Ano yung nagawa niya ng project? Sige nga, magbigay ka ng 1, 2 o 3 projects na nagawa niya. Bukod sa pagtatanim ng puno, ha? Tanungin nyo. At sa pamumulot ng basura. Tanungin niyo siya, ano yung plano niya? May narinig ba kayong plano? May narinig ba kayong interview na sinasabi ni Sara Duterte, this is all I want for my country? May narinig ba kayo? Ito yung pangarap ko para sa bansa. Ito yung pangarap ko para sa sambayan ng Pilipino. May narinig ba kayo? Tanungin nyo. Tingnan mo yung mga dilis, walang may sasagot yan. Sa madaling sabi, ka-coffee, kahit anong kulay mo, kung si Sara lang din ang ihahalal mo sa pagka-presidente, wag na lang. Sabi nga anyone but Sara. Kahit sino, wag lang si Sara. Kaya, ang mga spekulasyon, yung pagpunta ni Presidente Marcos dyan sa Naga, syempre mag-uusap yan ni Leni Robredo. Closed door yan, may portions dyan na open sa media, definitely may meeting yan na closed door. Posible na pag-usapan nila yung potential candidacy ni Leni Robredo sa pagka-presidente. Hindi natin sinasabing wala yan ha, hindi mawawala sa eksena yan. Siyempre iba tumataas ang kilay sabi ng mga BBM supporters. Wag lang si Leni. Kasi lugaw yan sabi sabi ng mga ilang dilis. Ako, kung tatanungin ako personally, okay na si Leni Robredo, wag lang si Sara. Pero paano mananalo si Leni Robredo against Sara Duterte? Kung yun lang ang option natin Sara Duterte at Leni Robredo. Kung mga pink lang, aminin natin ang reality kung mga pink lang at dilaw, walang kakampi na pula, ibig sabihin si PBBM walang kakampi, hindi mananalo ang dilaw. Hindi mananalo ang pink. Proven and tested na yan sa mga previous elections. Hindi nila kayang magpanalo ng sarili nila. Ang punto, kinakailangan nila ng suporta ni PBBM. May mga pink din na parang sabi dumidikit daw ang presidente kay Leni Robredo. Hindi. Nating tulus ang presidente na siya Iniisip ng presidente kung ano yung makakaganda sa bansa. At alam niya na kapag si Sara ang naupo, hindi makagaganda sa Pilipinas yan. Mga senador, sinong sinasabi nilang pwedeng itapat kay Sara Duterte? Kasi sure na tatakbo na si Sara unless ma-convict yan sa impeachment. Si Leni Robredo yung binabanggit. Nagkataon, mag-uusap sila ng presidente. Malay natin, i-endorso ng administrasyon si Leni Robredo, i-plus point yan sa mga dilaw at pink. Therefore, the higher chance of winning the presidency. Diba? Yung iba maarte pa Ayaw namin kay Marcos. Wag kayong kakampi kay Leni Robredo. Sus, kung kayo lang din, yan ang mahirap Yung sa ibang pink, ibang mga dilaw, ganyan yung attitude Akala mo hindi nila kailangan ng tulong ng iba Akala mo napakalakas nila no?
may mga nababasa-basa na ako ng comments na dumidikit daw si Marcos, etc. Ganyan. Hindi kailangan ni Marcos si Lenny. Mas kailangan ni Lenny at ng mga pink si PBBM. Pero wag na sana tayo dumating sa ganung mindset na, 'di ba? Kailangan natin mag-unify para talunin si Sara. Kasi pag si Sara, malinaw na malinaw kung saan pupunta ang Pilipinas. Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, mawawalan ng kumpiyansa ang international community, ang foreign investment babagsak, ang korupsyon babalik, ang Pogo babalik, ang EJK babalik, si Harry Roque babalik, yung mga nagtatago babalik. Kasi mga kakampi nila lahat yan si Sara. Yan ang pinanghahawakan nila. So okay na ako dito. Si Leni Robredo at si PBBM. What if si PBBM mag-vice presidente? Si Leni presidente. Possibility yan, ha? Marcos set to meet Robredo in Naga. Will it go beyond flood talk? Kasi yan ang sinabi ng Malacanang about sa mga flood control efforts, yung pag-uusapan lang dyan. PBBM will visit Naga on Saturday, bukas po yan, to inspect his administration's Oplan Kontra Baha program there and meet with his two-time rival, former Vice President Leni Robredo, now the city's mayor. Malacanang announce on Thursday. Feeling ko naman nating against or walang masamang tinapay si Leni Robredo kay PBBM. The same way si PBBM. Kasi vocal naman si PBBM dyan Kahit anong partido mo, kahit anong kulay mo, as long as makakatulong ka sa gobyerno, tatanggapin ka niya. And even, i-appoint ka pa sa posisyon, kahit anong kulay mo. Basta alam niya, nakitaan ka niya ng potensyal. Ask whether the talk between Mr. Marcos and Robredo would go beyond the anti-flood control projects. Palace Press Officer Claire Castro said in a briefing that she was not told. Hindi siya nasabihan kung ano yung pag-uusapan. Siyempre, may mga bagay na medyo confidential pa, na as of the moment, hindi mo naman pwedeng pangunahan. Intindihan ko rin dito, si Claire Castro, naman pangunahan niya, presidente na hindi pa nga nag-uusap, may mga speculations na etc. Disrespectful din yan kay Leni Robredo, di ba? Disrespectful din yan, lalo na sa Pangulo. That's what you should watch out for, she said. That is the only information provided because the president is just starting the Oplan Kontra Baha, and the one of the areas he is focusing on is Naga City. So, that is all. Confirmed. As for what else they will discuss, we will just have to wait and see. Sabi po ni Claire Castro, the president and the mayor took part in the vice presidential debate organized by CNN on April 10, 2016 in the run-up to the national elections. Ang akin naman dyan kalimutan na yung nakaraan. Di ba? Let go. Move on. Natuto rin naman tayo Isipin na lang natin yung kapakanan ng Pilipinas. At yung pag-uusap na to ni Leni Robredo at ni PBBM, malaking bagay yan para sa Pilipinas. Kasi yan ang malinaw na malinaw. Wag lang maupo si Sara, dahil pag naupo si Sara, kawawa ang Pilipinas. Ako, iboboto ko pa si Sara Duterte Kahit ngayon, basher niya ako. Kahit ngayon, kritiko niya ako. Pero pag naringgan ko siya ng plano niya at nakita ko siya na nagtatrabaho, iboboto ko siya. Pero wala kahit anong tingin mo, kahit anong kalkal mo, hindi nagtatrabaho. Pag tanungin mo bakit hindi nagtatrabaho, ang dahilan niya, wala siyang budget. Hindi siya binigyan ng budget. Ba't si Leni Robredo? Wala naman budget nun. Ganun din. Inapi pa nga yan ni Digong nakakapagtrabaho. Ito si Sara Duterte, tingnan mo, mas marami pa yung oras na nasa ibang bansa. Panahon ng sakuna, nasa ibang bansa. Pagdating ng hearing, tatanungin mo, siya na nanghihingi ng budget niyan. I don't want to answer that question. I don't want to answer that question. I invoke my rights against self-incrimination. Wala kang mapapala sa taong ito. Tapos gusto mo maging presidente. Nakita mo paano siya mag-deliver ng speech. She mean it like yet my answer. She mean it like, di ba? Paano tayo irerespeto ng ibang bansa? Tatawanan tayo lalo. Ayun lang. Kahit sino, wag lang si Sara. Leni Robredo, okay ako dyan. Or, hindi natin alam, may iba pa na susuportahan ang administrasyon. Anyway, ang tabayanan po natin bukas. May mga kaibigan tayo na dyan sa coverage. Pasensya na, hindi ako makakasama bukas, Dahil napansin nyo naman sa podcast, medyo inuubo-ubo tayo, Medyo masama yung ating pakiramdam. So, ayoko rin naman mabinat agad,
Anyway, update ko kayo bukas kung ano mangyayari sa kaganapan dyan sa Naga at sa pag-uusap po ni PBBM at ni Vice President at ngayon ay Mayor ng Naga City. Nakarating na ako dyan sa kanila Naga City. O siya, sige, ako ipagpapaalam muna pansamantala. Nasa Facebook po kayo, please. Follow nyo po yung ating page, yan, Ka-Coffee. Baka di pa po kayo naka-follow, no? Nasa YouTube po kayo, subscribe na po kayo. Click nyo lang po yung subscribe. At yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo Ka-Coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo, bye-bye.